ilubog yung lupa, yung tatabunan. Huwag siyang isasagad dito at magkukuhan siya. Pagkatapos, kung ano yung sukat nito, pwede pong medyo lumaki ng konti yung bilog ng hukay na gagawin natin. Huwag yung maliit kasi pag maliit kasi po, pero sa inguwan yan, malalanta ito para maingatan. Tapos meron siyang tutubo rito sa ilalim. Alisin ninyo. Yun yung kalamanda rin. Yun yung mahahaba tinik. Opo. Dito lang naman tubo niyan. Pero pagka wala naman, ito, gaya ba, halimbawa nito. Ayan. Ilalim niya, yan yung tubo niya. Pwede nyo siyang sisiklatin na siya. Yung mahaba tinik. Pati ito. Ito. Basta titingnan nyo siya kung halimbawa may bulaklak kung yung alisin. Misa kasi yun yung dugtong. Ang palatandaan nyo po dyan, pagkakalamanda rin, yung malapad ang dahon, mahaba tinik, tapos magkaiba ang amoy ng kalamansi, tsaka yung mukha natin, ito kalamansi, ang gagay lang natin. Ito yung plastic niya. Ito, yung may slice siya, kahit dito lang natin siya punitin. Punitin na lang ngayon. Pag punit siya, pag kusaluhin natin sa ilalim para hindi po siya mabasag. Ingatan lang natin. Opo. Huwag nyo na itong didiligan dahil ito ay basa naman na pag itatanim na natin. Tapos, opo, pag itatanim kasi basa na yung mga lupa na yan eh. Hanggang dito, kahit hanggang dito po ninyo ilubog yung lupa, yung tatabunan. Huwag siyang isasagad dito at magkukuhan siya. Pagkatapos, kung ano yung sukat nito, pwede pong medyo lumaki ng konti yung bilog ng hukay na gagawin natin. Huwag yung maliit kasi pag maliit kasi po, pero sa inguwan yan, malalanta ito para maingatan. Tapos meron siyang tutubo rito sa ilalim. Alisin ninyo. Yun yung kalamanda rin. Yun yung mahahaba tinik. Opo. Dito lang naman tubo niyan. Pero pagka wala naman, ito, gaya ba, halimbawa nito. Ayan. Ilalim niya, yan yung tubo niya. Pwede nyo siyang sisiklatin na siya. Yung mahaba tinik. Pati ito. Ito. Basta titingnan nyo siya kung halimbawa may bulaklak kung yung alisin. Misa kasi yun yung dugtong. Ang palatandaan nyo po dyan, pagkakalamanda rin, yung malapad ang dahon, mahaba tinik, tapos magkaiba ang amoy ng kalamansi, tsaka doon sa kalamanda rin. Yung kalamanda rin, kuwan po yun, yun ay matapang ang amoy. Samantalang itong kalamansi, hindi masyado. Yo, kaya meron kayo palatandaan yan. Tapos yung plastic, huwag nyo kakalimutan, aalis nyo yung plastic ha. Meron kasi tinanim, may kasama pati plastic, hindi lumaki. Oo, hindi lumaki yung kalamansi niya. Ngayon yung mga bunga nito, hayaan nyo lang. Pagka lumaki na siya na po pwedeng pitasin, tsaka nyo po sukunin para siya palitan uli na panibagong bunga. Tsaka yung bulaklak. Ang kuha naman ito, pag i-spray naman natin ng gamot, pag meron lang siyang sumasalaki gaya naman, kung maraming uod, pero pagka maliliit lang at mga konti lang, kuhanin nyo na lang, pirisin nyo na lang para hindi naman siya pakuhan sa gamot. Karaniwan kasi ngayon ng kalamansi, hindi naman masyadong in-spray pagkatagulan. Ang babantayan nyo lang halos dito, yung pagka merong yung mga parang armyworm na maliliit, yung nagiging paro-paro. Tapos yun pong aalisin ninyo. Tsaka pag meron naman pong tubig, nag-uulan naman siya, gawa kayo ng kanal po sa pinakagitna. Kasi tubig ito yan eh. Yung gitna nun, pwede yun ang gawin ninyo mababa. Opo. Para pag umuho yung ulan, yung tubig, doon pupunta sa pinakakanal. Ay, yung tudlo nga yung pag gano'n. Ayun, pwede yun. Pag diretso. Kanal na siyang maliit na gano'n. Kanal. Tapos medyo pa umbukan nyo ng konti yung tanim nyo. Nakaangat ng konti. Nakaangat. Okay yun. Para at least nun, hindi makukuhan po yung lupa. Bababa. Yung king nyo, ilang kasama ito? Ilang naman ang halos karaniwan natin eh. Pagka may halimbawa, meron sumalaki na insekto, chat nyo ako para makuha natin yung gamot. Hindi naman ito karaka po ay pag nilalagay natin ng kone, i-spray na natin. Hindi naman matako sa spray ang kalamansi. Tapos, ang paglalagay naman natin ng pataba, yung ating organic, di ba? 2 kutsara yon. Pag hukay natin, medyo lalagyan natin ng konti. Bubudbud natin 2 kutsara sa lupa. Tapos,
lalagyan po ninyo ng another na lupa kahit sandakot para matakpan lang siya. And then saka natin siya kukuha nito. Kaya mas maganda bago taniman, lahat ng butas palagay nyo na ng pataba para pinakapasalubong. Yung ano, halimbawa tanim na, ilang araw bago kami magpataw? Palipas lang po kayo na kasi may pasalubong na yan, 15 days, pwede na nyo na susundan po sa ibaba. Dito. 2 kutsara na yon. Yung pinaghalo po natin puti tsaka yung organic. Yung kinuha po natin na yun. Tapos yung puti niya, urea. Kuha po yun, yung sulfate. Sulfate. Sulfate Ay, lang, yung 2100. Tapos, gagawin natin yon, 15 days naglagay kayo. Magbilang kayo ng 1 buwan. Monthly na ngayon paglalagay niyo. Bawa, kung 2 kutsara yung una nyo nilagay, sunod nun, sa isang kuwan, 2 kutsara at kalahati. Sunod nun, ay magiging Hindi pwede yung No. tutunawin isang lata ng sardina sa isang balde. Hindi pwede. Ay, hindi na po. Tagulan naman kasi tayo ngayon. Kailangan doon, opo, pataba na siya. Pwede natin gawin niya kung tagaraw. O, ididilig mo siya, yung may pataba na. Pero mas maganda pag ganyan tagulan na siya. Kahit Kasi ilagay mo na yun, tutunaw na siya. Okay lang po yun. Basta't kada lagay ninyo, additional kayo na additional ng 1 kutsara, nahuli, dakot na. Pag umabot na siya ng mga nasa 6 na buwan na, ay mga dakot na yun siguro, 1 dakot na ilalagay. Isang dakot ang Opo. Hindi naman matako sa pataba yan. Ang kuha ng kalamansi. Tapos pagka mag-herbicide kayo, para hindi po siya matamaan, hawanin nyo lang po ilalim ng kalamansi. Tapos, yung pong palibot po niya, kahit doon lang muna po yung pito ng bomba. Mag-spray kayo mga umaga na hindi masyado pong mahangin. Pag sa hapon, minsan mahahakon po yung hangin. Kaya tapos, opo. Kaya ang gagawin ninyo, pirmis lang na mababa po yung pito ng bomba ninyo para maingatan. Although hindi naman siya mamamatay, kaya lang may maluluto yung yung dahon na tatama, masasaktan yung kalamansi. Ayan, may mga bunga na po yung kwan ninyo. Yung mga pula. Pag may sumuli dito Mas maganda pa nga ito ngayon kasi doon sa gusto nyo pong kwan nakaraan. Yeah, yun ang kagandahan ng kalamansi pagkakawa fresh yan. Sariwa. Itong mga to, hindi ba sakit ito? Hindi, pagkakuha lang po yan, nasaktan lang po yan doon sa kapon nag-ulanan. Kasi sa Batangas nag-uulan. Kaya meron siya, ito wala naman itong kaso sa kanya. Papalitan naman yung mga dahon na yan. Ang medyo magiging kuha lang dyan, pagka mayroong punggos, yung puti. Yung puti kaya kulay pink. Yung ginagawa naman po doon, naalis lang naman natin yun. Puputulin nyo siya. Ngayon, pag halimbawa, naputol na siya, sunugin ninyo para hindi po kumalat. Minsan mahawa rin naman yan. Kaya yung kabila. Ang mapapansin nyo po doon, maputi siya o kaya kulay pink. Tapos yung kanyang dahon, nalalagtang tapos magdadagta. O, putulin nyo. Ngayon ito, hindi naman natin ito i-spray po ng anti-fungus dahil masyado nang kuha na yun. Hindi naman masyado nakokontrol po yung anti-fungus natin. Pwede nyo naman siyang applyan din. Depende po doon sa area. Yung ilalim po nung wala naman po siguro sa inyong kwento na, yung mga tatad. Ano yun? Yung tatad yun, yung mga kuha ng lupa na yung mga maliliit na mga yung nagiging uwang. Wala naman ano. Wala. Kasi pagka meron nun, Ginugulayan kasi na. ginugulayan, okay lang. Pwede nyong lagyan ng parang tinatawag na puradan yung ilalim kung merong gano'n. Pero kung wala naman, huwag Hindi nyong lalagyan. siguro yung nandito eh. Kasi tinatam ng pala yan. Apalay. Yung pwede kasi na. nandun, bulay tinatam. Kasi pagka bulate, okay lang. Kasi bulate, friendly yan. Pataba yan. Ayun, pagdating naman doon sa mga sprayan, chat-chatan lang po natin sa inyo para mga paano. Sa yung regular muna natin, ang goal muna natin ngayon, mapalaki muna siya. Kaya yung mga bulaklak na ito, hayaan lang muna natin, hindi na natin siya muna patutuloyin. Pero hindi nyo naman siya lalagasin isa-isa dahil matrabaho yan. Hayaan ko lang. Kusa lang malalaglag yan. Yung kung ano yung matitira niya mga bunga, yun naman siya. Yun ang tutuloy. Huwag nyo lang siyang palalaki ng gusto na mahihinog. Para po nun, Dapat hindi tanggalin. mapuwersa ang kalamansi. Medyo malalaki. Opo, malaki siya. Pero iba, nilalagyan pa ng kuwan yung tulos. Ay, huwag nyo nilalagyan ng tulos. Matibay sa hangin ng kalamansi. Yun ang gagandahan. Tuloy-tuloy. Okay, baka meron pa kayang kuwan. Minsan naman nakikita natin pag malapad ibang dahon, akala nila kalamanda rin. Pero titingnan nyo dyan, yung bulaklak, saka yung bunga.
Baka mamaya natanggal ninyo. Ayan ito. Ayan, bunga yan. Ayan, ayan, wala naman masyadong kon dito eh. Okay na siya. Ibang mga kuha dyan, yung mga butas-butas, ang titingnan nyo din, yung tawag dito, yung dilaw na pagong-pagungan. Ay, Oh, yun na sumasalakay. Pagka meron, pag meron po siya noon, yung gawa na pagong-pagungan siya, pag gumanda panahon, at kung marami siya, pwede mo siyang sprayin. Pukok ko na lang po siya, hindi po yung gagamitin ito. Yan lang naman ang karaniwan na kuha na sa kalamansi. Wala naman masyado pong alagay na kagaya ng iba. Bagay parang gulay lang din siyang inaalaga. Pag sa tagaraw, tubig. Pagkatapos, ayun. Pagka tagulang ganyan, libre na tayo sa pagpapatubig. Wala po kayong tanong. Baka meron kayong tanong sa kawan natin. Wala po sa ngayon. Pag may tanong na Sige, pag meron kayo nakalimutan, o paglalagay, basta kada kuwan, every month ang lalagay natin kasi malalaki na siya. Ayan, maganda po ito pula na ito na kuwan, malalaki. Eh, mga isang taong mahigit lang yan. Makakitan ninyo, maganda na bulat. Yung sa inyo na yon, kuha na po yun. Baka maunahan pa yun kasi nasa kuwan siya. Ako. Eh, iba kasi pag malaya sa lupa, mas makakalaki. Ayun nga, yung bulaklak niyan, Opo, nasa marami drum din bulaklak size, yan. ano? Kaso nalaglag. Opo. Pero yung isa na yun, nandun, yung tinanim Oh, namin kung sa lupa. malaya sa lupa. Oh, yun ang gusto ng kalamansi. Daming bulaklak. Oh, maraming bulaklak. Tutuloy siya.